Oy, ang anak mo ba ay isang autistic o ADHD? Ang malupit pa, OT na, ADHD pa. Pakinggan mo ang aking munting kwentology dahil makakatulong ito at mai-inspire ka lalo sa aking analysis. Ang ASD o tinatawag na Autism Spectrum Disorder at ang ADHD naman ay tinawag na Deficit Hyperactivity Disorder. Take note, yung dulong salita, disorder, ibig sabihin, hindi maayos, may problema, masalimuot. Yan po ang autism at ADHD. Yung isa, may sariling mundo. Yung isa naman, super likot. Akala mo, inapuyan ang kanyang puwet. Paikot-ikot. Now, merong isang kwento na isang bata, 7 taong gulang, umuwi at umiiyak at nagsumbong sa nanay at ang sinabi, ang kanyang anak daw ay isang adult. Ano bang ibig sabihin ng adult? Ito ay lumilipad ang utak, magulo ang utak, mahina ang ulo, ang kanyang isipan, hindi makapag-isip ng malinaw. In short, sabi nila, 8080. Yun ang tawag sa kanya. Yun din ang paningin ng marahil ng kanyang guro. Mahirap turuan. Siyempre, nagalit ang kanyang ina na walang iba kundi si Matthew Ilo, na dating guro. Kinuha niya ang kanyang anak at siya ang nagturo sa kanyang anak. Dahil ang kanyang anak noon hindi pa kilala ang ADHD at dyslexia. Ang ibig sabihin ng dyslexia ay learning disorder. Yun po ang nakitang sakit ng mga modern psychology noon sa batang ito. Ang batang ito ay nagpatuloy, ginabayan ng kanyang magulang. At alam niyong nangyari? Nakapag-imbento siya ng 2,332 at 1,093 ang napatent sa kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay Thomas Alva Edison. Yes! Malaki pa ang pag-asa mo dahil kung tututukan mo lamang katulad ng ina ni Thomas Alva Edison ang iyong anak, marahil magiging Thomas Edison ito ng bansang Pilipinas. Eto pa, hindi pa tapos ang aking kwento. Merong isang bata. Kung yung isa, ADHD, eto naman, malupit. Meron siyang autism spectrum. At hindi lang yon, meron pa siyang ADHD. Parang may kakilala akong ganun. OT na, ADHD pa. Ganong kalupit si Albert Einstein. Siya ay utal-utal, hindi makapagsalita ng maayos, hyper, fixation in system, pattern social, eccentricity, speech delay, hyper-focus, and isolation. Yung isolation, laging nag-iisa siya. Gano'n naman minsan karamihan ng autism, may sariling mundo. Pero tatandaan nyo, hanggat di nyo pinapasok ang kanilang mundo, hindi nyo maiintindihan ang kanilang mundo. Yung mga taong normal, hindi nila maintindihan to. Kasi kakaiba ang mundo nila. Sa mundo ng psychologists ngayon, hindi sila tinatawag na kundi kailangan lamang i-fine-tune o tinatawag na delayed ang kanilang karunungan, ang kanilang speech. Kaya nga merong mga tinatawag na therapy dito sa bansang Pilipinas at sa ibang bansa. Pero alam nyo, hindi pa rin nila malaman bakit ganun nagkakaroon. Lalo na ngayon maraming ADHD, maraming autism. Ang guru ngayon when it comes to therapy
napakahirap at napakamahal pa. At hindi lang yun, pag itest mo yung iyong anak, kailangan mo minsan maghintay ng 1 taon bago ka puntahan ng psychologist o yung appointment. It took 1 year. Ganon kalupit. Kakaunti lamang sila pero marami. Bakit nga ba sila dumami? May nagsabing genetic, merong tinatawag na sanhi raw ng cellphone, merong tinatawag na lahi, at merong tinatawag na sila raw ay anak ng pandemic o tinatawag nung panahon ng coronavirus, wala silang activity kundi cellphone ng cellphone. Pero ito tatandaan nyo, paano kung isang araw, ang anak nyo pala ay si mala Albert Einstein, Thomas Alva Edison. Ang gobyerno ngayon ay marami namang binibigay na benepisyo sa kanila, pero hindi yun sapat. At merong isinusulong na batas na talagang bigyan ng malalim na batas ang mga ADHD, autism. Ito ay good news para sa iyo. Pero tanungin natin, ano ba ang pwede nating matutunan o natututunan mo ngayon? I know you have a emotion scar, meron kang tinatawag na financially difficulty, time, effort. Yan ho yung dinadaanan ng mga may anak na autism o ADHD o OT na ADHD pa. Pero wag ho kayong mabahala. Naniniwala ako, we cannot change the wind, but we can adjust our wings. Hindi mo ba alam? Una, nade-develop lalo sa'yo ang pasensya. Yung gigil na gigil ko. Gusto mo na. Pero hindi mo gagawin yun. Dahil alam mo, kailangan ka ng iyong anak. Second, doon nade-develop yung salitang agape. Yung pagmamahal na walang kondisyon. Pangatlo, nagiging creative ka. Mula doon sa scheduling, gagawin mo, nagtatrabaho ka, pero nandun yung isip mo, anong gagawin mo habang malayo ka sa anak mo? Kasi yung iba rito, talagang kailangan magpo-full time. Meron akong mga kakilalang ganun, nagpo-full time talaga para alagaan ang kanila. Kita niyo yung sakripisyo. Merong isa, professor, isang architect, nag-full time dahil yung anak niya, isa siyang single dad, yung anak niya, kailangan niyang mag-full time, at siya ay namamalimos para sa anak niya. Ganun katindi may anak na autism. Pero mahal niya yung anak niya. Ibig sabihin, merong katangiang lumalabas sa iyo. Kasi ang iyong anak ay hindi isang PWD lamang, kundi special child. They need a special attention. Wag ho kayong bibigay. Don't give up. Minsan marahil tinatanong nyo, Lord, bakit sa akin pa? Bakit hindi na lang dun sa aking kapitbahay? Hindi ko alam. May plano ang Diyos. Pero ang alam ko, merong ginagawang bagay para sa iyo, para sa mga anak mo. Ang kailangan dyan ay handle them with care and prayer. Yun ho ang kailangan. Hindi ko makalimutan ang salita ni Albert Einstein. Try not to become a man of success, but try to become a man of value. Yun ho ang ating isipin. May plano ang Diyos at ang Diyos pa rin ang tutulong sa atin. Huwag ka lang mag-give up.